The Mysterious Intern. Kabanata 50. Nang marinig ni Brian Ye ang mga salita ni Dr. Dennis Wang, nanlamig ang mga doktor sa silid. Lahat ng mata ay napunta kay Brian, puno ng komplikadong emosyon. Sa wakas, naunawaan nila kung bakit kakaiba ang pakiramdam nila. Sa ilalim ng lahat, ayaw nilang isipin si Brian bilang isang taong maghihiganti. Kaya naman, nagulo ang lahat pagkatapos ng sinabi ni Brian. Ganoon ba talaga siya? Kung oo, karapat-dapat ba siyang pahalagahan pa nila? Maliban sa iilang matapat na kasamahan na may malinaw na pagmamahal at pagkamuhi, at talagang kinaiinisan si Dr. Dennis, ang iba ay nag-alinlangan. Ang mga dating nakaaway ni Brian kasama si Dr. Dennis, ay napatla at natakot nang makita siya. Nakakatuwa, di ba? Hindi nila inaasahan na ganoon katalino si Brian. Akala ba ni Dr. Dennis Wang, madadalo niya ang iba gamit ang awa at pakikiramay? Napakamali niya. Napahiya siya sa sarili niyang plano. Bakit hindi niya naisip yun kanina? Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa lobby ni Brian Ye. Dr. Lee? Ano? Nag-aalalang sabi ni Dr. Lee, isang matandang doktor na malapit kay Brian. Dahil sa pagiging matanda at pagiging malapit kay Brian, ayaw niyang masira ang imahe nito sa mga kasamahan. Nag-alinlangan pa siya. Dr. Lee? Huwag kang mag-alala, may limitasyon ako. Hindi ako mag-aaksaya ng oras, pero wag mo nang pakialaman to, sagot ni Brian, pinipigilan si Dr. Lee. Naiintindihan niya ang kabaitan nito, pero ayaw niyang gamitin ni Dr. Dennis Wang ang kabaitan ni Dr. Lee. Narinig ng mga kasamahan ang sinabi ni Brian, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Lalo na ang mga nakasakit kay Brian noon, napatla sila. Kahit ang pag-iintindi ni Dr. Lee ay walang silbi. Mukhang determinado si Brian na gumanti. Nagulat si Dr. Dennis sa katigasan ni Brian. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na takot. Ang isip niya ay nagsasabi sa kanyang tumayo, sigawan si Brian, at umalis na lang. Pero hindi niya magawa. May pag-asa pa rin siyang mapanatili ang kanyang internship sa Yanjing City, isang napakahirap na oportunidad para sa isang estudyanteng galing probinsya. Ang direktor ng ospital, si Dr. Thomas Wang, ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ayaw niyang palampasin yun. Dr. Dennis, tama ka, isa akong makitid na tao nagagantay. Sabi ni Brian kay Dr. Dennis Wang, puno ng panunuya. Moral kidnapping. Hindi yun gagana kay Brian. Ang pinakaayaw ni Brian ay ang pananakot, anuman ang anyo nito. Hindi niya kailanman inisip na maging isang perpektong tao, kaya hindi siya naapektuhan ng moral na pananakot. Makitid ang isip. Sa mga kaaway niya, isa siyang tunay na tao. Hindi niya sila basta-basta patatawarin. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Dennis Wang. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yun. Ganon din ang ibang doktor. Dr. Ye, ikaw? Sinubukan ulit magsalita si Dr. Lee, pero pinigilan siya ni Brian. Malamig ang titig nito kay Dr. Dennis. Brian Ye ang pangalan ko, sa wakas, napagtanto ni Dr. Dennis Wang na wala siyang kawala. Tumayo siya, tinuro si Brian, at handang lumaban. Pero wala na siyang pagkakataon. Pak! Isang malakas na sampal ang narinig ng lahat. Sinampal ni Brian si Dr. Dennis Wang. Lahat ay natulala. Hindi nila inaasahan ang simpleng, bastos na ginawa ni Brian. Palagi nilang nakikitang mahinahon, pala kaibigan si Brian. Ngayon, nagulat sila. Sa katahimikan, halos marinig ang pagbagsak ng karayom. Lahat ay nakatingin kay Brian na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Mula nang pumasok ako sa ospital, hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ang sarili ko sa'yo, Dr. Dennis. Sinubukan kong sagutin lahat ng tanong mo. Kung kulang ka sa pera, sana nagsabi ka, tutulungan kita. Wala akong hinihinging kapalit, hindi ko yon itinuturing na kabaitan. Ginawa ko lang yun bilang isang doktor, bilang pagkakaibigan sa mga kasamahan. Nang marinig ang mga salita ni Brian, nagkagulo ang silid. Nagtinginan sila kay Dr. Dennis, na namumutla. Hindi sila makapaniwala na nanghiram pa ito ng pera kay Brian. Kahit ang mga dating umiwas kay Brian, ay nagulat. Oo, binayaran ko na ang utang ko. Sigaw ni Dr. Dennis Wang. Pero imbes na makatulong, lalo siyang nahiya. Ang paghiram ng pera ay hindi lang pera, kundi tiwala at pagmamahal. At ang ginawa ni Brian para sa kanya, ay hindi lang basta pagpapahiram ng pera. Oo, binayaran mo na, sabi ni Brian, may pang-iinis sa boses. Pero hindi ko kailanman hiningi na bayaran mo ako. Wala kang utang sa akin.
Pero hindi ko inaasahan na makikipagsabuatan ka kay Wesley Zing para labanan ako. Wow! Nakipagsabuatan din pala siya kay Wesley Zing para labanan si Brian Ye. Bulalas ng isang doktor, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang gulat. Ang mga salita ni Brian Ye ay parang kulog na sumabog sa tahimik na opisina. Nagkagulo ang mga doktor, ang mga mata ay nakatuon kay Dr. Dennis Wang na parabang nakakita ng multo. Grabe naman yun, akala ko ba okay na? Ang baba naman ng standards ni Dr. Dennis Wang, komento ng isa pa, ang boses ay puno ng disgusto. Pati ba naman si Doc Wesley, kasama niya? Dagdag pa ng isa. Sa isang iglap, bumagsak ang respeto sa kanila kay Dr. Dennis Wang. Hoy, Dr. Dennis. Huwag kang magpapakatopek. Sigaw ni Brian Ye, ang boses ay malamig na parang yelo. Namutla si Dr. Dennis Wang. Hindi niya akalaing malalaman ni Brian Ye ang pakikipagsabuatan nila ni Wesley Zing. Akala mo ba hindi ko malalaman? Nagdire ka ba ng dugo? Dagdag pa ni Brian Ye, ang mga mata ay puno ng pang-iinis. Hindi naman ako nagdire, Depensa ni Dr. Dennis Wang, pero agad ding nanghina ang boses. Ang kapal naman ng mukha mo. Sino ba ang hindi ko dapat sprayan? Bakit ikaw pa, Dr. Dennis Wang? Sabi ni Brian Ye, ang tono ay puno ng sarcasm. Akala mo ba, kung wala akong ebidensya, magsasalita ako ng ganyan? Gusto mo bang i-print ko lahat ng text messages ninyo ni Wesley Zing? Nanlumo si Dr. Dennis Wang. Ang mga mata ay nagdilim, ang katawan ay nangineg. Hay nako, ang walang utang na loob na to. Brian, suportahan kita. Sigaw ng isang doktor. Oo nga. Patayin mo na yan. Sabat naman ng isa pa. Sunod-sunod ang mga bulong ng galit at pagkadismaya mula sa mga doktor. Pati ang mga dating neutral ay nakisali na sa pagkondena kay Dr. Dennis. Ang mga ginawa ni Dr. Dennis dati, okay lang sana. Pero yung pakikipagsabuatan nila ni Wesley Zing para labanan si Brian Ye. Sobra na yon. Sabi ng isang doktor. Oo nga Grabe yung ginawa ni Wesley Zing sa welcome banquet para kay Brian Ye. Tapos makikipagsabuatan pa siya kay Dr. Dennis Wang. Hay nako. Dagdag pa ng isa. Oo, gusto nyo lang ba akong paalisin? Ako, isang sikat na doktor dito, gusto nyo lang palayasin ang isang simpleng intern. Ang dami nyo pang dahilan. Aalis na ako. Sigaw ni Dr. Dennis, ang boses ay puno ng inis. Tumayo siya, ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Aalis ka na lang. Tanong ni Brian Ye, ang mga mata ay malamig na nakatitig kay Dr. Dennis Wang. Akala mo ba tapos na ang lahat? Hindi mo alam kung gaano ako nagalit nang malaman ko ang pakikipagsabuatan nyo ni Wesley Zing. Dagdag pa ni Brian Ye. Kung hindi dahil sa ayaw kong magdulot ng gulo, kanina pa kita na sample. Oo, nakipagsabuatan nga ako kay Wesley Zing, pero ano naman? Gusto ko lang manatili sa ospital. Mali ba yon? Sigaw ni Dr. Dennis, ang boses ay puno ng pagtatanggol sa sarili. Gusto mo bang manakit ulit? Nasa ilalim tayo ng batas. Pag sinaktan mo pa ako, ay demanda kita. Dagdag pa niya, ang tono ay puno ng pagbabanta. Pak! Isang malakas na sampal ang narinig ng lahat. Sinampal ulit ni Brian Ye si Dr. Dennis. Dahil ipinagkanulo mo ako para sa trabaho mo, sasampalin kita para gumaan ang loob ko. Sabi ni Brian Ye, ang ngiti ay puno ng pang-iinis. Hindi kita pakakawalan. Ay demanda kita. Sigaw ni Dr. Dennis Wang, galit na galit. Pak! Isa pang sampal. Sinabihan mo pa akong hindi kita pakakawalan. Aba, subukan mo. Sabi ni Brian Ye, ang mga mata ay puno ng galit. Humihingi ako ng tawad. Sigaw ni Dr. Dennis Wang, ang boses ay puno ng takot. Sa lahat. Dagdag pa niya, ang ulo ay nakayuko. Umalis ka na. Utos ni Brian Ye, ang boses ay malamig at matigas. Mabilis na lumabas si Dr. Dennis Wang, parang takot na takot. Kung gusto mong aidmande ako, sige. Pero siguraduhin mong may ebidensya ka, sabi ni Brian Ye, ang boses ay puno ng pagbabanta. Kung wala, hahayaan kitang mamatay. Pasensya na po, Dr. Ye. Ang paghingi ng tawad ni Dr. Dennis Wang, habang nagmamadaling umalis, ay nag-iwan ng kakaibang katahimikan sa opisina. Nagtinginan ng mga doktor, ang mga mukha ay puno ng komplikadong emosyon. Sandali silang natahimik, ang tensyon ay kapansin-pansin. Lalo na yung mga dating sumama kay Dr. Dennis Wang, bigla silang natauhan, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-aalangan.
Aba, sunod na kaya tayo? Bulong ng isa. Natatakot sila. Kahit na ipinaliwanag ni Brian Ye ang dahilan ng pag-aaway nila ni Dr. Dennis Wang, ang pakikipagsabuatan nito kay Wesley Zhang, hindi pa rin mawala ang kaba nila. Baka kasi sila naman ang susunod. Sinulyapan lang sila ni Brian Ye, hindi pinansin. Lumingon siya kay Dr. Lee at Dr. Che, Doc Lee, Doc Che, tere na sa cafeteria. Gutom na ako. Alam ni Brian Ye na hindi siya maghihiganti sa kanila. Naiintindihan niya ang pagliligtas ng buhay ng isang tao, na pilosopiya nila, ang pagpili nilang panatilihin ang trabaho para sa isang mas magandang buhay. Pero hindi niya kayang patawarin ang mga taong piniling lumayo sa kanya noong siya ay nahihirapan. Hindi na sila magiging kaibigan. Naiintindihan ko, pero hindi ko sila mapapatawad, bulong ni Brian Ye sa sarili. Sige, tere na, sabi ni Dr. Che, pagkatapos ng maikling pag-aalangan. Ngumiti siya, sinusubukang pakalmayan ang tensyon. Tere na. Sunod-sunod na lumabas ang mga doktor, parang mga batang natatakot sa guro. Habang pinapanood ang mga kasamahan na nagkukumpulan kay Brian Ye, nagtatawanan, nag-uusap, ang mga doktor na naiwan ay nakaramdam ng lungkot. Alam nila ang ibig sabihin ng ginawa ni Brian Ye. Alam nila ang ibig sabihin ng katahimikan at pagiging ignorante. Alam nila na ang kanilang buhay sa opisina ay magbabago na. Hindi na sila magiging masaya gaya ng dati. Hanggat hindi sila pinapatawad ni Brian Ye, hindi rin sila mapapatawad ng iba. Pagsisisi ang mababanaag sa mga mata nila. Sana hindi na lang kami sumama kay Dr. Dennis Wang, bulong ng isa. Pero wala nang, kung, sa buhay. Ang buhay ay isang one-way street, palaging pasulong. Maya-maya, tinawag ni Brian Ye ang mga nurse at ang mga kasamahan sa outpatient clinic. Maliban sa mga may duty, halos lahat ng nasa departamento ay nagsama-sama sa staff canteen. Noong una, may kakaibang tensyon sa pagitan nila at ni Brian Ye. Kahit na nakangiti si Brian Ye, at parang nagbibiroan, ramdam pa rin ang kakaibang pakiramdam, lalo na sa mga hindi gaanong sanay sa lungsod. Kitang-kita ni Brian Ye ang pagbabago ng emosyon nila. Pero hindi naman siya nagpaliwanag. Hindi siya nag-aalala sa tingin ng iba sa kanya. Basta tama ang nararamdaman niya, gagawin niya. Naghahanap lang siya ng panloob na kapayapaan. Alam niya ang maaaring maging resulta ng paghaharap niya kay Dr. Dennis Wang. Alam niya ang epekto ng pagsampal niya dito. Pero wala siyang pakialam. Kailangan niyang mailabas ang galit niya. At ang pag-imbite sa mga kasamahan sa hapunan ay para maipakita ang pasasalamat niya. Ang natural at casual na pag-uugali ni Brian Ye ang nagdulot ng hindi inaasahang resulta. Habang kumakain, habang nagkukwentuhan, unti-unting nawala ang tensyon. Nagsimula silang maging komportable sa piling ni Brian Ye. Hindi na nila naramdaman ang distansya. Mas naging malapit at magalang sila kay Brian Ye. Nakita nila na si Brian Ye ay isang tunay na tao. Hindi siya malupit, pero hindi rin siya mahina. Siya ay makatarungan. Nang malaman ng mga kasamahan na wala sa opisina ang nangyari, nagulat sila. Nainggit pa nga sila na hindi sila nakasaksi sa eksena. Wala sa kanila ang nakaramdam ng mali sa ginawa ni Brian Ye. Marami pa nga ang nagsabing dapat mas malakas pa ang sampal kay Dr. Dennis Wang. Nag-uusisa ang ilan kung paano nalaman ni Brian Ye ang pakikipagsabuatan nina Dr. Dennis Wang at Wesley Zhang. Hindi sinabi ni Brian Ye ang totoo. May mga bagay na hindi niya kayang sabihin. Bigla na lang naalala ng iba ang lakas ni Brian Ye nang sampelan niya si Dr. Dennis Wang. Nagulat sila. Ipinaliwanag lang ni Brian Ye na mahilig siyang mag-ehersisyo, at dahil sa galit, hindi niya naisip ang lakas niya. At yun na nga. Ang lahat ay natapos na. Sa Yanjing International Airport. Sa harap ng International Departure Hall, mahigpit na nagyakap sina Brian Ye at Kuya Max. Mahabang katahimikan ang namayani bago nagsalita si Brian. Kuya Max, maraming salamat sa tulong mo. Sobrang na-appreciate ko talaga. Pagkatapos ng mahabang yakap, binitawan ni Brian si Kuya Max, ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Dahil sa'yo, naayos ang problema ni Dean Robert Zhang, at nanatili si Vice Dean Manuel Zhao sa ospital. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Totoo naman. Napakatalino ni Dean Robert Zhang. Kung hindi dahil sa matalas na pag-iisip ni Kuya Max, mahirap hanapin ang mga butas sa mga plano nito. Ang seguridad sa bahay ni Dean Robert Zhang ay halos impenetrable. Brian, simula kahapon, 132 times mo na akong pinasalamatan. Tama na, natatawang sabi ni Kuya Max.
Napaka-effort mo naman masyado. Hehe. Na-carried away lang siguro, nahihiyang sabi ni Brian. Kuya Max, ingat ka dyan ah. Kung pwede, sana umuwi ka na lang. Hindi naman safe doon, eh. Pagkatapos tulungang kunin ang bag ni Kuya Max, nag-aalalang sabi ni Brian. Naiintindihan ko. Iisipin ko yan, sagot ni Kuya Max, isang bahagyang pag-aalangan sa kanyang tono. Alam ni Brian na seryoso nito ang pag-iisip, pero alam din niya na hindi ganoon kadali ang sitwasyon ni Kuya Max. May mga responsibilidad ito, may mga kapatid na dapat alagaan. Hindi basta-basta makakaalis si Kuya Max. Hindi na nagpumilit si Brian. Tahimik na lang siyang nagdasal para sa kaligtasan nito. Brian, alis na ako. Ingat ka dito ah. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Niyakap ulit ni Kuya Max si Brian, bago tumalikod at nagmadaling naglakad papunta sa security checkpoint. Kuya Max, hintayin kitang bumalik para makalaban ulit ako. Sigaw ni Brian sa likuran nito. Biglang bumilis ang lakad ni Kuya Max nang marinig ang sigaw ni Brian. Parang may takot sa mga mata nito. Hanggat hindi kinakailangan, hindi na ako babalik ng China, bulong ni Kuya Max sa sarili. At kung babalik man ako, hindi na ako lalaban kay Brian. Sa mga nakaraang araw, napagtanto ni Kuya Max ang kakaibang abilidad ni Brian sa pakikipaglaban. Sa simula, pantay lang sila. Pero sa bawat laban, lumalakas si Brian. Parang rocket ang pag-unlad nito. Hindi sa araw, kundi sa bawat laban. Hindi lang ang lakas ni Brian ang nakakapagtaka, kundi ang tibay at enerhiya nito. Parang walang katapusan. Kahit pagod na, parang may natitira pa. At ang training nito, nakakabaliw. Mas intense pa sa training niya. Naisip ni Kuya Max na dapat siyang mag-training ulit para makasabay kay Brian sa susunod nilang pagkikita. Pero nang makita niya ang araw-araw na pagsasanay ni Brian ng boxing, ang physical fitness, ang intensity na wala ang gana niya. Sobrang intense. Parang pang-aabuso na. Napag-isipan ni Kuya Max na huwag na siyang makipaglaban kay Brian. Pero parang bata si Brian, nahuhumaling sa pakikipaglaban. Halos araw-araw ay tinatawagan siya para makipaglaban. Sa loob lang ng 2 araw, parang 1,000 beses siyang namatay. Ang friendship points nila ni Brian ay halos maging negative na. Kaya naman, nagpa siyang umalis na agad. Natatakot siyang bumaba pa ang friendship points nila. Nang mawala na si Kuya Max, tumigas ang ngiti ni Brian. Lungkot ang mababanaag sa mga mata nito. Bihira siyang magkaroon ng kaibigan. At karamihan sa mga kaibigan niya ay mga taong nasa panganib lagi. Pati siya, parang may time bomb na nakakabit sa katawan. Hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Kahit sa China, hindi siya ligtas. Naalala niya ulit ang aksidente. Ang malaking truck. Umaasa siyang makasama pa sana si Kuya Max ng 2 araw. Pero kailangan umalis agad nito. May mga taong nagmamanman sa kanya. Kung hindi umalis agad si Kuya Max, baka mahuli na ito. Kuya Max, sana maging maayos ka lagi, tahimik na dasal ni Brian sa puso. Sana magkita pa tayo ulit. Pagkatapos ay tumalikod na si Brian at naglakad papunta sa parking lot. Okay. Bulong ni Brian sa sarili, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Pagpasok pa lang niya sa syudad, bumalik na ang kakaibang pakiramdam na sinusundan siya. Ang pakiramdam na nawala saglit matapos ihatid si Kuya Max sa airport ay bumalik na naman, mas malamig at mas nakakapangilabot. Mabilis niyang sinuri ang mga sasakyan sa paligid, sinusubukang hanapin ang sasakyang sumusunod sa kanya, pero kumunat ang noo niya. Ang traffic ay medyo mabigat, at pantay-pantay ang takbo ng mga sasakyan, kaya mahirap matukoy kung alin ang sumusunod. Mukhang marami pa akong dapat matutunan kay Kuya Max, usual niya, bahagya siyang napapahiya sa sarili. Habang iniimbestigahan ni Kuya Max si Dean Robert Zing, marami siyang natutunan kay Kuya Max. Hindi nagdalawang isip si Kuya Max na ibahagi ang kanyang kaalaman, madalas na nagpapaliwanag kahit hindi pa siya tinatanong ni Brian. Marami siyang natutunan tungkol sa imbestigasyon, kontra pagmamatsyag, at mga protocol sa seguridad. Akala niya noong una, kaya niyang abutin si Kuya Max. Pero ngayon, napagtanto niya kung gaano pa kalaki ang agwat nila. Si Kuya Max ay nakakita agad ng sumusunod sa kanya. Si Brian naman, ilang minuto na siyang naghahanap pero wala pa rin. May mga bagay pala na kailangan ng panahon at pagsasanay, buntong hininga niya. Kahit hindi niya mahanap agad ang sumusunod sa kanya, nanatili siyang kalmado at matyaga. Lumalakas ang kutob niya na sinusundan nga siya, at hindi ito titigil.
Ang pakiramdam ng pagmamatsyag ay palagi ang naruroon. Nagtitiwala siya sa kanyang mga kutob na marahil ay mas matalas na dahil sa pag-e-ensayo niya ng longevity art, o dahil na rin sa mga nangyari kamakailan. Mas matalas ang kanyang mga pandama. Pati si Kuya Max ay nagulat sa bilis ng pagdama niya sa presensya nito, kahit nasa 3 metro pa lang ang layo. Pagkatapos ng 10 minuto at ilang kanto, nakita na niya ang sumusunod sa kanya, isang itim na Audi. Ito yung Audi na sumunod na rin sa kanya dati. Hindi naman pala masama, naisip niya. Ang bilis nilang mahanap ako ulit paglabas ko ng highway. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tingnan natin kung gaano ka talaga kagaling. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela, ang mga mata ay naghahanap ng tayansa. Nang mag-red light, bigla siyang lumiko, nagpalit ng lane, at biglang lumiko pa kanan. Kung maliit na QQ car pa ang gamit niya, hindi siya gaanong magtitiwala sa kakayahan niyang makaiwas. Medyo maganda ang maneuverability ng QQ car, pero mahina ang engine at handle lang. Pero ngayon, nakasakay siya sa kanyang modified Mercedes-Benz, at mas tiwala siya. Ang mga modification na ginawa ni Kuya Max ay talagang nakatulong. Sa loob ng itim na Audi, isang veterano ng driver ang nakakita sa biglaang pagliko ni Brian. Isang ngisi ang sumilay sa lobby nito habang sumusulyap sa rearview mirror. Hindi nito pinansin ang busina ng mga sasakyan sa likod, mabilis nitong pinindot ang accelerator para habulin si Brian. Akala mo makakatakas ka. Swerte ka lang noong nakaraan. Ngayon, hindi na. Nakatitig ang lalaki sa Mercedes-Benz sa harapan, isang panunuya sa mga mata. Veterano na siyang driver, sinanay sa military, at ang unit niya ay specialized sa reconnaissance. Tiwala siya sa kanyang driving skills, sa kanyang karanasan sa pagmamatsyag at kontra-pagmamatsyag, at higit sa lahat, sa kanyang sasakyan. Hindi ordinaryong Audi ang gamit niya. Military grade ang modification nito. Engine, preno, lahat ay top of the line. Nagsimula na ang habulan. Ang Mercedes-Benz ay paikot-ikot sa trapiko, nagpapalit ng lane, biglaang lumiliko, at biglaang bumibilis at bumabagal, pero ang veterano ng driver ay agad na tumutugon, kinokopya ang bawat galaw ni Brian. Swerte niya noong nakaraan, usual ng lalaki, may pagmamalaki sa boses. Akala niya kaya niya akong lampasan. Panaginip lang yon. Mayroon siyang karanasan, superior na sasakyan, at ang kumpiyansa ng isang profesional na driver. Malayo pa ang laban. Hindi inaasahan ni Brian na ang Audi sa likuran niya ay magiging ganito kahirap tanggalin. Noong una, akala niya madali lang. Nakapag-alis na siya ng mga sumusunod sa kanya dati, at may gabay pa siya noon na si Kuya Max. Pero ngayon, kahit ilang ikot na siya sa syudad, hindi pa rin niya maalis ang Audi. Mukhang hindi pala gaanong kalaki ang agwat ko kay Kuya Max, usual niya sa sarili. Sa rearview mirror, nakita niyang naabutan na naman siya ng Audi. Doon niya ulit naalala ang galing ni Kuya Max. Noong umaga, nakaalis siya dahil sa galing ni Kuya Max sa anti-tracking, hindi dahil sa husay niya sa pagmamaneho. Pero ang paghabol ng Audi ay nag-udyok sa kanya. Hindi ako papayag na hindi kita maalis. Bulong niya sa sarili. Muli niyang pinindot ang accelerator, ang utak niya ay mabilis na nagpo-proseso ng ruta, at ang mapa ng Yanjing City ay parang nasa isip niya. Para siyang nasa isang laro ng pusa at daga, ginagamit ang lahat ng kanyang kasanayan sa pagmamaneho, at ang kanyang talino at kakayahan sa pag-aanalisa. Aba, bumibilis ka pa ah. Rinig niyang bulong ng lalaki sa Audi. Pero hindi na siya nag-abala pang pansinin ito. Para sa lalaki sa Audi, ang habulan na ito ay parang isang laro lang. Basta manatili itong focused, hindi ito makatakas. Kung hahayaan ko siyang makatakas ngayon, hindi na ako makikialam ulit, usual ng lalaki, may panunuya sa boses. Kahit natiwala ang lalaki sa sarili, nagulat pa rin siya sa galing ni Brian sa pagmamaneho. Baka masira pa ang plano ko, naisip niya. Mahigpit ang hawak niya sa manibela, sinusundan si Brian. Aba, liliko ba siya sa kaliwa? Napansin ng lalaki ang pagliko ni Brian, bahagyang nakataas ang kilay. Para sa kanya, ang desisyon ni Brian ay hindi strategic. Hindi siya makapaniwala na pipiliin ni Brian ang ganoong ruta. Pero wala siyang oras para mag-isip pa. Sinundan niya lang si Brian. Aba, sa intersection na to pa talaga siya lumiko. Mukhang hindi siya pamilyar sa Yanjing. Usual ng lalaki. Hindi niya alam na tuwid na daan to. Pagdating niya dyan, wala na siyang lusot. Nang lumiko si Brian sa kaliwa, napabuntong hininga ang lalaki, at may ngiti sa lobby. Pero agad ding nawala ang ngiti.
Nakita niyang lumipat si Brian mula sa kaliwang lane papunta sa kanan, at sa isang iglap bumalik sa tuwid na daan. Dahil sa biglaang pagmamaneho ni Brian, halos lahat ng sasakyan sa mga lane na dinaanan niya ay bumusina, nagrereklamo. May mga nagmumura pa nga. Pero hindi na pinansin ng lalaki ang mga ito. Nag-aalala na siya. Kailangan niyang bumalik sa tuwid na daan, pero nasa kaliwa na siya. Kung hindi siya makabalik, maliligaw siya. Pero nang susubukan na niyang bumalik sa tuwid na daan, nanlaki ang mga mata niya. Sa rearview mirror, nakita niya ang isang mahabang container truck na mabilis na papalapit, at nagpreno ito ng malakas. Wala nang choice ang lalaki kundi umatras. Kahit military grade ang Audi niya, hindi ito makakatimbang sa container truck. Kahit gaano pa ito katigas, madudurog pa rin ito kung mabangga. Damn it! Sigaw ng lalaki, habang pinagmamasdan ang container truck na hamarang sa daan, pinipigilan siyang makabalik sa tuwid na daan. Alam niyang wala na siyang pag-asa na maabutin si Brian. Madalas siyang dumaan sa intersection na iyon. Alam niya ang timing ng traffic lights. May 50 segundo na agwat ang kaliwa at tuwid na ilaw. 50 segundo ay sapat na para makatakas si Brian. Nakalusot na naman siya. Yuzel ng lalaki, galit na galit. Parang sinampal siya ng malakas. Sinadya niya yon. Sigurado akong nakita na niya yung truck. Pero pagkatapos ng galit, sinimulan niyang pag-isipan ang nangyari. Akala niya sinadya ni Brian ang lahat. Pero agad din niyang binawi ang iniisip. Hindi, imposible yon. Sobrang kalkulado naman nun. Paano niya nasabi na mabagal ang mga sasakyan sa gilid? Paano niya nasabi na may truck na darating? Swerte lang siguro siya, naisip ng lalaki. Nagkataon lang na may nakitang tayensa, at may truck na hamarang. Pero kahit na swerte lang si Brian, akala mo ba makakatakas ka na? Kung kaya mong makatakas sa isang monghe, pero hindi sa buong templo, saan ka pupunta? Pagkatapos ay ini-start ulit ng lalaki ang sasakyan at sinundan si Brian. Sa wakas, naalis ko rin ang unggoy na yon. Huminga ng maluwag si Brian matapos makasiguro na wala nang sumusunod na itim na Audi sa rearview mirror. Grabe pala yung lalaking yon, ah. Hindi niya inaasahan na may ganito pala kagaling na driver sa Yanjing. Kahit na nahirapan siyang makaiwas, hindi niya maiwasang mamangha. Sa Yanjing nga pala nagtatago ang mga dragon at tigre, bulong niya sa sarili. Ang isang ordinaryong tracker lang pala ay ganito na kagaling. Bata pa lang si Brian, mahilig na siyang mag-drag racing, mahigit 10 taon na. Sa amateur car circle, kahit sa New York, isa siya sa mga top drivers. Pero matagal na rin siyang hindi nakikipagkarera. Ngayon lang ulit siya nag-effort na makaiwas sa stalker, at halos ma-corner siya. Kung hindi dahil sa nakita niyang container truck sa rearview mirror, baka nahirapan pa siya. Nang maalala ang nangyari, kahit si Brian na karaniwang mahinahon at hindi kampante, ay napangiti. Ang galing ko pala. Ang pag-iwas sa Audi ay hindi man lang ang pinaka-exciting na experience niya sa karera, pero isa ito sa pinaka-classic. Maipangangalanda kanya ito habang buhay. Mula sa paghahanap ng container truck sa rearview mirror, hanggang sa pag-akit niya sa kalaban na lumiko sa kaliwa, at ang paggamit ng container truck para harangan ang Audi, ang lahat ay nangyari ng mabilis. Ang pag-iisip, pagkalkula, at pagsusuri ay ginawa ng mabilis, at ang bawat galaw ay tama. Kahit hilingin sa kanyang ulitin iyon, hindi niya alam kung kaya niya pa. Pero pagkatapos ng habulan, gumaan ang loob ni Brian. Nawala ang lungkot na naramdaman niya noong umalis si Kuya Max sa airport. Matagal-tagal na rin pala simula noong buong puso akong nag-enjoy sa pagmamaneho, naisip niya. Salamat din pala sa lalaking sumunod sa akin. Kung wala siya, hindi ko naranasan to. Habang nagmamaneho pa uwi, binuksan niya ang bintana para maramdaman ang simoy ng hangin sa Yanjing. Nagpapasalamat siya sa lalaking sumunod sa kanya. Bigla. Dahil sa magandang mood, at dahil gabi na at walang gaanong sasakyan, nag-drift si Brian sa pagliko papunta sa kanyang bahay. Naramdaman niya ang lakas ng makina ng kanyang sasakyan. Ang galing talaga ni Kuya Max. Ang lakas ng makina, parang racing car na, naisip niya. Simula ngayon, ito na ang aking tangke. Tinapik-tapik niya ang manibela, nasiyahan sa kanyang sasakyan. Hindi niya naramdaman ang pagkakaiba dati, pero ngayon, ramdam na ramdam niya ang pagbabago. Zing! Biglang nagbago ang ekspresyon ni Brian. Isang maliit na itim na kotse ang biglang hamarang sa harapan ng kanyang Mercedes. Walang pag-iisip, agad siyang nagpreno. Ang Mercedes-Benz ay huminto ng wala pang 20 sentimetro ang layo sa Audi. Sumandal si Brian sa upuan.
Baliw ba to? Sinusubukan ba niyang mamatay? Sigaw niya sa sarili. Galit na galit siya. Ang Audi ay biglang lumitaw na parang multo, at hindi man lang ito nagbukas ng ilaw. Kung hindi mabilis ang reaksyon ni Brian, at kung hindi napabuti ang preno ng kanyang kotse, nabangga na sila. Bumaba si Brian, handang sapakin ang driver ng Audi. Pero nang makalapit siya, natigilan siya. Ang Audi ay yung Audi na kanina lang niyang natakasan. Naabutan na naman ako. Isip niya. Pero agad din niyang binawi iyon. Hindi niya naramdaman na sinusundan siya. Kung kayaman ng kalaban, hindi niya ito mararamdaman. Kung sinusundan siya, hindi dapat makarating ang kalaban dito nang nauna sa kanya. Ang ibig sabihin, matagal nang naghihintay ang kalaban dito. May isang posibilidad na lang, alam na ng kalaban ang impormasyon niya, at alam nito kung saan siya nakatira. Kaya pagkatapos niyang makaiwas, dumiretso na ito dito para hintayin siya. Dahil masaya ang mood niya, hindi siya nagmadali sa pagmamaneho. Kaya nakarating ang kalaban bago pa siya. Pero paano nalaman ng kalaban ang address niya? Habang nag-iisip, may kutob na siya. Nakuha. Habang nagtataka si Brian, bumukas ang pinto ng Audi at lumabas si Altheo Long. Ikaw pala. Gulat na sabi ni Brian nang makita si Altheo Long. Ito yung lalaking nakaaway niya sa ospital. Napakalakas ng impresyon nito sa kanya. Ito ang unang taong nakilala niya sa China. Ang pagmamataas at malamig na tingin nito ay hindi niya malilimutan. Hindi niya inaasahan na ito pala ang sumusunod sa kanya. Nasaan ang kasama mo? Tanong ni Altheo Long, hindi pinapansin ang gulat ni Brian. Anong kasama? Hindi kita maintindihan, sagot ni Brian, alerto na. Huwag kang magpanggap. Nasaan yung driver mo kanina? Kung hindi ako nagkakamali, siya yung nakakuha ng criminal record ni Dean Robert Zing, sabi ni Altheo Long, malamig ang tingin. Ikaw si Mr. Bull, tama. Lumabas ka na. Baliw ka ba? Hindi mo ba ako nakikitang bumaba ng sasakyan? Sabi ni Brian, at papasok na sana sa kotse. Yung sasakyan mo. Tanong ni Altheo Long, may panunuya sa boses. Mr. Bull. Nagsisinungaling ka. Isip ni Altheo Long. Akala mo dahil nasa driver's seat ka, mapapatunayan mong ikaw ang nagmamaneho. At sa tingin mo kaya mong makaiwas kay Altheo Long. Sa tingin mo kaya mo lang naisip yung ginawa mo kanina dahil sa kasama mo. May panunuya sa mga mata ni Altheo Long. Kung tulala lang ako, Altheo Long. Baliw. Hindi na kinausap pa ni Brian Ye ang lalaking si Altheo Long. Tinalikuran niya ito at isa-isang binuksan ang mga pinto ng sasakyan. Hanapin mo kung may tao sa loob. Wala ba talagang tao? Imposible, ngayon lang ba talaga siya nagmaneho? Napansin ni Altheo Long ang mga galaw ni Brian. Nag-alinlangan siya sandali, pero agad ding nanambalik ang tiwala sa sarili. Imposible. Ilan taon na ba tong batang to? Paano siya magkakaroon ng ganito kagaling na driving skills? Paano niya ako naitapon? Isip ni Altheo Long. Tuso tong batang to. Naglalaro lang siya ng tricks. Naisip niya na isang plano lang ang lahat. Hindi ako maloloko. Susuriin ko to. Sige, titingnan ko nga. Sinulyapan ni Altheo Long si Brian, may ngisi sa mga mata. Lumapit siya sa Mercedes-Benz ni Brian. Sinuri niya ang harap, likod, at loob ng sasakyan. Walang tao, maliban sa ilang unan. Pati sa ilalim ng upuan, wala siyang nakita. Nagbago ang ekspresyon ni Altheo Long. Naging seryoso na ito. Ang compartment sa likod, doon siguro siya nagtago. Nagmadali siyang binuksan ang compartment. Imposible. Nanlaki ang mga mata ni Altheo Long. Walang tao sa compartment, maliban sa isang maliit na toolbox. Nakita mo na ba ng maayos? May panunuya sa boses ni Brian Ye. Bata, ikaw ba talaga ang nagmaneho kanina? Tanong ni Altheo Long, hindi makapaniwala. Hindi ako. Ikaw ba? Sagot ni Brian, na para bang hindi naniniwala si Altheo Long sa sinabi nito. Bata, paano ka nagmaneho ng ganito? Gulat na tanong ni Altheo Long. Para bang isang bagyo ang dumaan sa isip niya. Akala niya ang misteryosong driver ay iba, pero si Brian Ye pala. Imposible. Ilang taon na lang ba tong bata? Paano siya magkakaroon ng ganito kagaling na driving skills? Nang maalala ang mga nangyari kanina, lalo siyang hindi makapaniwala. Ang driving skills ni Brian ay world class, imposible na maabot iyon sa loob lang ng 10 o 20 taon ng pagsasanay. Ganito lang ako magmaneho, sagot ni Brian. Bata, paano mo natutunan yan? Nag-training ka ba ng professional racing?
Tanong ni Altheo Long, namumula na ang mukha. Ako mismo ang nag-aral, sagot ni Brian. Professional racing. Paano ka magkakaroon ng oras para doon? Isip ni Altheo Long. Baka, pinayagan siya ng amo niya na mag-training. Pero alam niyang imposible yon. Ang pagpapadrive lang paminsan-minsan kay Brian ay limitasyon na ng amo nito. Ibig mong sabihin, self-taught ka. Walang nagturo sa'yo. Hindi ka pa nasanay ng professional. Hindi makapaniwalang tanong ni Altheo Long. Bata, inaamin ko na magaling kang magmaneho, pero ang yabang mo rin. Hindi siya makapaniwala na self-taught lang si Brian. Imposible na maabot ang ganoong level ng walang formal training. Kung self-taught lang si Brian, tapos naitapon pa niya si Altheo Long, ano? Bukod sa pag-aaral ng medisina, nag-e-ensayo rin ako ng Qigong. Paano ako magkakaroon ng oras para sa professional training? Sagot ni Brian. Bigla siyang napaisip, sabi ko nga, hindi mo sasabihin na professional ka na sa pagmamaneho, di ba? Ako, namumulang sabi ni Altheo Long. Professional ka na nga ba? Sabi ko, pagkatapos ng professional training, kung ganyan ka pa rin, ang hina mo pala. Pang-aasar ni Brian. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging mapagpakumbaba si Altheo Long, pero ngayon, ang yabang nito. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong asarin ito. Palagi niyang inaasar ang mga kalaban niya. Bata, pinayagan ka lang ni Mr. Bull ngayon lang, akala mo kaya mo na akong talunin. Kaya na nating maglaban ngayon. Galit na sabi ni Altheo Long. Nahihiya ito dahil nalaman nitong si Brian ang nagmaneho. At dahil inaasar pa siya ni Brian, sumabog na ang galit nito. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Marami pa akong babasahing libro sa bahay, sabi ni Brian, may pang-aasar sa boses. Bata, ikaw, galit na sabi ni Altheo Long. Bata, huwag kang mahulog sa aking mga kamay. Sabi ni Altheo Long. At marami pang iba. Sabi ni Brian. Ano? Tanong ni Altheo Long. Matagal mo akong hinabol sa kalagitnaan ng gabi, tapos pumunta ka pa sa bahay ko para pigilan ako, tapos nagtanong ka pa. Gusto mo bang umalis na lang ng ganito? Tanong ni Brian, malamig ang tono. Kung hindi, ano ang gusto mo, bata? Tanong ni Altheo Long. Natural na makakuha ng hustisya. Sagot ni Brian. Gusto kong makita kung paano ka magiging patas. Sabi ni Altheo Long. Naglakas loob ba si Brian na humingi ng hustisya sa kanya? Tigilan mo na ang mga kalokohan, tanggapin mo tong suntok ko at umalis ka na. Sabi ni Brian, at sinuntok si Altheo Long. Bata, ngayon ipapakita ko sa'yo ang tunay kong lakas. Sigaw ni Altheo Long, at sinugod si Brian. Galit na ito. Gusto nitong turuan ng leksyon si Brian. Gusto nitong ipakita ang tunay nitong lakas. Nang makita ang desperadong pag-atake ni Altheo Long, naningning ang mga mata ni Brian Ye. Ito ang gusto ko. Ang lakas niya ngayon ay iba na. Kung ganoon pa rin ang laban ni Altheo Long, wala itong saysay sa kanya. Kailangan niyang makita ang buong lakas ni Altheo Long para maramdaman ang challenge. Nagpalitan sila ng suntok. Matapos ang ilang galaw, na-adapt na ni Brian ang mga pag-atake ni Altheo Long, at nakilala na niya ang mga kahinaan nito. Pero medyo nadismaya siya. Kahit desperado na si Altheo Long, hindi pa rin ito kasing galing ni Kuya Max, at hindi ito banta sa kanya. Pero hindi agad tinapos ni Brian ang laban. Binawasan niya ang kanyang lakas, at dahan-daang lumaban kay Altheo Long, pinag-aaralan ang bawat galaw nito, at sinusuri ang mga techniques nito. Sa pagsasanay niya kay Kuya Max, natuklasan ni Brian na bukod sa pag-unawa sa 10,000 Beast Boxing, may isa pang mahalagang bagay na nakakatulong sa pagpapalakas niya, ang pag-aaral ng techniques ng kalaban. Ang mga angles ng pag-atake, ang force techniques, lahat ay pwedeng gamitin para mapabuti ang kanyang sariling lakas. Habang pinag-aaralan ni Brian ang mga galaw ni Altheo Long, si Altheo Long naman ay parang nasa gitna ng bagyo. Kung may pagkakataon pa ito noong nakaraan, ngayon ay ginawa na nito ang lahat. Akala niya, kahit hindi manalo, masusulit na niya ang laban. Pero sa loob lang ng ilang galaw, hindi siya nakapagsamantala, at kahit mahina ang pag-atake ni Brian, na-counter pa rin nito. Nakapag-ipon ba ng lakas tong bata? Naisip ni Altheo Long. Pero agad din niyang binawi iyon. Naaalala pa rin niya ang huling laban nila. Hindi naman mukhang may tinatago si Brian noon. May mga pagkakataon pa nga na na-surprise siya dahil sa bilis ng reaksyon ni Brian. Pero habang tumatagal ang laban, lalo siyang nagugulat. Ang ibig sabihin, mas lumalakas si Brian. Paano ito nangyari?
Paano siya nakagawa ng ganito karaming improvement sa maikling panahon? May kasabihan, 1 minuto sa entablado, 10 taon sa likod ng entablado. Sa martial arts, ito ay totoo. Ang lakas ng bawat suntok at sipa, ang angles, at ang techniques ay kailangang pag-ensayuhan araw-araw, taon-taon. Si Eltheo Long ay nag-ensayo ng husto sa loob ng mahigit 20 taon, at habang lumalakas siya, lalo siyang nahihirapan sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Paano naman kaya nagkaroon ng ganito karaming improvement si Brian sa maikling panahon? Parang isang bagyo ang naramdaman ni Eltheo Long sa puso. At nang makaramdam na si Eltheo Long ng matinding gulat, naramdaman ni Brian na halos sumabog na ang katawan nito. Boom! Nang makamit na ni Brian ang gusto niya, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Sinuntok niya si Eltheo Long sa dibdib, at natamba ito. Bata, ikaw? Hindi makapaniwalang sabi ni Eltheo Long, na unti-unting nakabangon. Hindi nito maintindihan kung bakit ganito kalakas si Brian. Ramdam nito na kanina pa nauurong ang mga suntok ni Brian, at madaling makaiwas. Pero paano ito nangyari? Imposible. Okay, patas na tayo. Matagal na tayong naglalaban. Nag-ensayo ka na sa akin, at wala na tayong utang sa isa't isa, sabi ni Brian, nakangiti. Puff! Isang subo ng dugo ang halos lumabas sa bibig ni Eltheo Long nang marinig niya ang sinabi ni Brian. Ginamit lang pala siya ni Brian bilang sparring partner. Kung hindi ka kumbinsido, hamanin mo ulit ako anumang oras, sabi ni Brian. Mas maganda na may sparring partner kaysa wala. Bata, huwag kang magmalaki. Magbabayad ka rin sa akin. Sigaw ni Eltheo Long, at umalis na. Naiinis ito kay Brian. Ginamit lang siya nito bilang libreng sparring partner. Nang makalayo na si Eltheo Long, lihim nitong ipinasya na makakaganti rin ito kay Brian. Pero hindi na ito magpapakita ulit kay Brian hanggat hindi pa ito sigurado na kayanan nitong talunin si Brian. Alam nitong napakatuso ni Brian. At sa tuwing nakikita nito si Brian, halos mamatay ito sa galit. Iniisip ni Eltheo Long na malas lang siya at natalo kay Brian. Nakalimutan nitong pareho silang nag-head-to-head na lumaban, walang tricks. Grabe ang init ng ulo ng lalaking yon. Himala nga na buhay pa siya sa edad niya, usual ni Brian Ye, habang pinagmamasdan ang mabilis na pag-alis ng itim na Audi ni Eltheo Long. Huminga siya ng malalim. Pero, dagdag niya, naging interesante na siya sa akin. Lalo na nang maalala niya kung paano namumutla si Eltheo Long at nagmamadaling sumakay sa sasakyan nito. Napangiti si Brian. Eltheo Long, sino kaya yon? Bakit niya tinutunton si Kuya Max? Pagkatapos ay isinara niya ang mga pinto ng kanyang sasakyan at nagsimulang mag-isip. Nakuha na niya ang sagot sa mga tanong ni Eltheo Long kanina. Ang taong tinutukoy ni Kuya Max ay si Eltheo Long nga. Ang galing nito sa pakikipaglaban at pagmamaneho ay nagpapatunay na isa itong expert sa surveillance. Sino kaya yon? At bakit interesado ang military kay Kuya Max? Naisip ni Brian. Napansin niya na ang fighting style ni Eltheo Long ay halos kapareho ng kay Kuya Max, simple pero mabisa at brutal. Baka military si Eltheo Long. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Brian. Naisip niya na tama ang hinala niya. Noong mga nakaraang araw, habang nagsasanay siya kay Kuya Max, kinausap siya nito tungkol sa iba't ibang martial arts style sa mundo. Ang style ni Kuya Max ay military boxing. Simple, practical, at madaling matutunan. Ang lakas ay nakukuha sa paulit-ulit na pagsasanay. Ang mga military boxing style sa iba't ibang bansa ay medyo magkakaiba, pero pareho ang goal, simple pero malakas na attacks. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagsasanay, mapapakinabangan ang buong potential ng katawan. Nang maalala ang laban nila ni Eltheo Long, naisip ni Brian na tama nga ang hinala niya. Pareho ang style nila ni Kuya Max. Pati ang posture nila, tuwid ang likod, seryoso ang mukha, at brutal ang attacks. Ang pinaka nakakapagtaka, may baril si Eltheo Long sa bewang. Sa China, mahigpit ang pagkontrol sa mga baril. Imposible na may baril ang ordinaryong tao. Military, bakit interesado ang military kay Kuya Max? Napansin kaya nila si Kuya Max? Biglang nanigas ang puso ni Brian. Ang military ng China ay isa sa pinakamalakas sa mundo, mas malakas pa sa mga secret organizations na pumatay sa amo niya. Delikado to. Sumakay na si Brian sa sasakyan at nagmaneho pa uwi, iniisip na dapat siyang maging mas maingat. Baka may military connection si Deputy Director Allison Zhao. Naisip niya.
Noong una nilang pagkikita ni Altheo Long, binabalaan siya nito na huwag kalabanin si Dr. Allison Zhao. At naalala niya rin na pagkatapos ng operasyon ni Renato Huang, maraming reporters ang pumalibot kay Dr. Allison Zhao, at isang misteryosong lalaki ang dumating at kinuha ito. Baka si Altheo Long yun. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Brian. Nang magkita sina Altheo Long at Mr. Ralph Lin, naisip na niya na hindi simple ang background ni Dr. Allison Zhao, pero hindi niya inaasahan na ganito kalaki. Bakit kaya pinili nitong maging surgeon? Ibig mong sabihin, pinalayas ka ni Brian Ye? Tanong ng isang lalaki sa isang bakuran sa Yanjing City, habang binabasa ang bagong impormasyon. May ngiti sa labi nito habang nakatingin kay Altheo Long. May lumabas kasing container truck noon, sagot ni Altheo Long, namumula ang mukha. So, magaling din siyang magmaneho. Tanong ng lalaki, hindi pinapansin ang paliwanag ni Altheo Long. Oo, medyo, sagot ni Altheo Long. Hindi niya kayang magsinungaling. Ang batang ito ay interesting. Magaling siyang doktor, magaling siyang makipaglaban, at ngayon, magaling din siyang magmaneho, sabi ng lalaki. Nakuha na ba natin ang taong tumulong para malaman ang mga criminal record din Robert Zing? Si Brian Ye ba yun? Hindi pa po, pero sa tingin ko hindi si Brian Ye yun, sagot ni Altheo Long, nahihiya. Hindi pa rin niya nahanap ang taong tinutukoy nito. Bakit hindi si Brian Ye? Tanong ng lalaki. Hindi kaya ng batang yun. Sagot ni Altheo Long. Prejudice ka. Sa tingin ko si Brian Ye yun. Hindi mo ba naisip na hindi mo siya naitapon? Magaling siyang doktor, magaling siyang magmaneho, at magaling din siyang makipaglaban. Bakit hindi kaya niya imbestigahan ang kaso? Tanong ng lalaki sa kabilang linya ng telepono. Ito, gulat na sabi ni Altheo Long. Tama nga ang lalaki. Bakit hindi kaya ni Brian Ye? Baka nga may galing din ito sa pag-iimbestiga. Pero may ebidensya ba? Pero ayaw niyang aminin na natalo siya ni Brian Ye sa isang larangan na magaling siya. Ang batang ito ay isang henyo, sabi ng lalaki, may interes sa mga mata. Matagal na rin simula nang maintriga siya ng isang bata. Marami na siyang nakitang henyo, pero karamihan ay ordinaryo lang. Pero si Brian Ye ay iba. Baka dahil hindi siya lumaki sa China. O iba ang ugali niya sa mga karaniwang kabataan sa China. Naisip ng lalaki. Alam niyang hindi dahil sa medical skills at fighting skills ni Brian Ye. Para sa kanya, ang mga yon ay ordinaryo lang. Ang tunay na kakaiba ay ang combination ng lahat ng skills nito. Nang makita ang interes ng lalaki, nag-alala si Altheo Long. Nakuha na kaya ni Mr. Bull si Brian Ye? Kung nangyari yon, delikado na si Brian Ye. May komplikadong ekspresyon sa mukha ni Altheo Long. Gusto nitong magsalita, pero hindi na lang. Alam nitong kapag nagdesisyon na ang amo nito, wala na siyang magagawa. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.